Welcome po sa isa na namang episode ng Flora in the Kitchen. At ngayon ay magluluto tayo ng kuneho sa ilalim ng apoy. Sa ingredients, hatiin natin ng pahaba ang cherry tomatoes. Hatiin na rin natin sa dalawa ang maliliit na patatas. Pahaba ang hati at hindi pa putol para manipis at madaling maluto. 2 piraso ng bawang, hatiin sa gitna. 1 piraso ng sibuyas, talupan ng mabuti. Hatiin na rin sa gitna. At bawat kalahati, hatiin sa 6. Maglalagay din tayo ng bell peppers, pwedeng yellow, pwedeng red, kalahati lamang. Alisin natin ang mga busil, yung mga tampok, at yung mga pinagkakabitan ng mga buto. So ganito ang tamang paglilinis ng bell peppers. Matapos malinis ang bell peppers ay gayati ng may tamang laki. Ihahanda at lilinisin naman natin ngayon ang rabbit or kuneho. Sa paglilinis, bago hugasan, alisin ang mga fats or ang mga taba. Gumamit ng gunting or knife or kamay sa pag-aalis ng mga taba ng kuneho. So, nalinis na natin yung isang side. Ito namang isang side ang ating lilinisin at aalisan ng taba. Okay, makikita natin ngayon ang malinis na at naalis ang taba kumpara dito sa marami pang taba. Sa part naman, kung may dibdib or likod, aalisin ang nakadikit na lamang loob, puso or atay. So, hindi natin isasama sa pagluluto ng ating recipe na ito ang mga laman loob. Now, matapos alisin ang mga taba, huhugasan naman natin ito under running water or sa ating gripo. Kailangan, pag nahugasan natin ito, dapat wala siyang tubig pagkatapos. Ipapat-dry natin gamit ang kitchen paper. Maya-maya matapos itong hugasan, lalagyan pa natin ito ng kitchen paper sa ibabaw at aalisin natin ng excess water. Then pagsasama-samahin sa baking pan. Ang aking partner sa pagluluto na siyang nagtuturo sa akin ay ang aking employer. Naglalagay siya ngayon ng asin, fine salt ang gamit. Then olive oil, extra virgin dapat. Extra virgin. Rosmarino, trito di Un po' di rosmarino, timo, senape. So ito ay Italian dried spices, seasoning nila. Nilalagyan din niya ito ng white wine. So ngayon naman ay iminimix na mabuti ng aking employer ang mga seasoning na inilagay. Ayan, mas gusto nila ang malinis na kamay kaysa sa hand gloves na may chemical. So hahayaan lang nating nakababad sa mga inilagay na spices and seasoning habang tayo naman ay nag-aapoy or nagpapabaga, kahoy at uling. Kapag marami ng baga, ilagay na ang kuneho. Wala dapat baga sa ilalim. Lahat sa gilid lang tatakluban at lalagyan din ng apoy or mga baga sa ibabaw. Then, hahayaan natin siya for 45 minutes. Pagkatapos ng 45 minutes, titingnan natin, i-check natin. Dopo 45 minuti, controlliamo. Troppo forte? Troppo forte, ibig sabihin napalakas ang apoy niya. So after 45 minutes, kailangang baligtarin ang bawat piraso ng kuneho or rabbit. Bello. Bello, vero? Bello e profumo, ibig sabihin maganda ang luto at mabango. Flora in the Kitchen. Flora in the Kitchen, con famoso dottore. Flora in the Kitchen, forse all'ospedale. La ricetta di Coniglio al coppo. coniglio al copo.
Grazie. Adesso mettiamo il coperchio. So ngayon, tatakluban na namin. Facciamo il coperchio. Ecco. Con poco fuoco. Adesso basta poco poco perché mettiamo su. Poko-poko, konti-konti lang ang apoy na aming ilalagay. May part kasi na sunog. Gamit ang dustpan ng ihawan, yan, mas mabilis maglagay ng apoy sa ibabaw. I-distribute na niya na mabuti ang mga nagbabagang uling sa ibabaw para pantay at hindi masunog yung iba at hindi na niya sobrang dadamihan. So first time naming nagluto nito. Itinuturo niya sa akin kung paano. Quanti minuti? Altra mezz'ora. Altra mezz'ora. Mezz'ora. Mezz'ora, ibig sabihin kalahating oras pa naming lulutuin ito. Questo va distribuito bene. Perché si calda come il forno, no? Dobbiamo creare un forno. Questo è un forno. Forno is oven. Para daw oven ito. Kailangan close na mabuti. Okay, 30 minutes. Okay, heto na ang result after 30 minutes. So, pwede siyang 45 minutes plus 45 minutes. Buon apetito! Thank you for watching!